Isang dekada na mula nang manalasa ang bagyong Yolanda sa Eastern Visayas pero problema pa rin ng ilang biktima ang tirahan. Kaya sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Tacloban City na tinaguri ang noon na Ground Zero, pinamamadali na niya ang pabahay. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Isang dekada matapos tumama ang bagyong Yolanda sa Eastern Visayas, nakiisa si Pangulong Bongbong Marcos sa pag-alala sa mga nasawi at naging biktima nito. Sa Tacloban City Convention Center, dumalo ang Pangulo sa misang idinaos para sa mga nasawi at naapektuhan ng bagyong Yolanda noong 2013. Binigyang pugay niya ang mga survivors at humiling ng dasal para sa mga nasawi. Inalala rin ni PBBM maging ang mga unaccounted deaths o yung mga biktimang hindi na natagpuan. But we must always keep a special place in our hearts for those who we lost, who are uncounted, who are unrecorded. So that up to now, we say 6,000 casualties. We do not know that for sure. We are certain that there were more, but for whatever reason, their deaths have not been recorded. So even if that is the case, let them not be unremembered. Sa tala, 6,300 ang nasawi, habang higit 1,000 ang missing o nawawala sa pagtama ng Yolanda noong ika-8 ng Nobyembre taong 2013. Nagsilbing Ground Zero noon ang Tacloban City. Kasabay nito, nagpasalamat ang Pangulo sa lahat ng mga organisasyon at dayuhang bansa na nagpaabot ng tulong sa Pilipinas noon. Lahat ng ating mga kaibigan, hindi na natin sinasabing kaibigan na lang kung hindi ito po ay ating mga naging kapatid na. Dahil sa lalim ng pinagsamahan natin at hindi po tayo iniwanan hanggang nakita nila tapos na ang trabaho nila dito sa atin sa Western Visayas, sa Tacloban, sa Leyte. Hanggang sa kasalukuyan, tuloy pa rin ang pamamahagi ng permanenteng tahanan sa mga biktima ng bagyo. Inatasan na ng Pangulo ang Department of Human Settlements and Urban Development at National Housing Authority na madaliin ang pabahay. Tinatayang nasa 200,000 pa kasi sa tinatarget na housing units ang hindi pa rin na itatayo. Mobile Journal, Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.